So kahapon, nagpalabas ng statement no si Pulong Duterte at sinabi niya na meron na raw ICC warrant of arrest na inilabas laban kay Senator Bongo at sa dalawang iba pang dating opisyal no ng PNP. Sinabi niya pa nga no na ginagamit daw ng gobyerno ang ICC para sa mga kalaban nito sa politika. Well, para sa akin lang comment ko lang diyan, reaction ko lang ay mali no yung paratang niya na 'yan na ginagamit ng gobyerno ang ICC laban sa mga hindi kaalyado. So ganon. Sa akin mali 'yan no. Ewan ko lang sa inyo Kasi unang-una, yung pagsampa ng kaso sa ICC nung 2017 pa yan. Kasagsagan at kapanahunan ng administrasyon ng tatay mo. 'Di ba? Na na walang pakundangan no yung pang-aabuso sa karapatang pantao. So, lahat naman tayo no ay naging saksi kung anong nangyari nung mga panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Andiyan naman yan no sa social media, particularly sa YouTube no. Makikita nyo yung mga videos na kung saan no marami talaga ang naapektuhan no ng EJK na yan. So yun, 2017 pa yan. Inihain no yung kaso na yan. Na ang akala ninyo ng nakarang administrasyon noon untouchable na kayo, forever na kayo sa kapangyarihan. Kaya dinisregard ng administrasyon nung nakaraan yung karapatang pantao no. Unfortunately, biglang nagbago yung ihip ng hangin at hindi na kayo ngayon yung nasa posisyon. So tayo bilang isang bansa no na kinikilala sa buong daigdig kahit na hindi tayo ganong kayaman, meron tayong responsibilidad sa international community. Meron tayong international agreement. Although yung sa ICC, winidraw yan ng tatay mo noong 2019 sa pag-aakala no, na mawawala na ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at makakalusot no, sa mga kasong inihain sa kanya noong 2017. Meron pa rin tayong international agreement na hindi niya tinanggal. No? Yun yung Interpol. Okay? So maraming bansa ang kasali sa sa asosasyon na yan, International Association, no? So ibig sabihin kahit na wala na tayo sa ICC, kapag ang warrant of arrest ay inisyu diyan sa Interpol, wala tayong magagawa kundi sundin 'yan. Or else we are violating no our mandate as a nation na signatory at kasama sa agreement diyan sa Interpol. Kaya wag mong sasabihin, Congressman Pulong, na ginagamit ng gobyernong ito ang ICC para sa kalaban nito sa mga sa politika. So maling-mali po 'yon. Sinusunod lamang po ng gobyernong ito ang alituntunin ng batas ng naayon sa agreement na kung saan tayo ay bilang bansa kasama tayo bilang signatory sa agreement na yan, particularly sa Interpol. So kaya kung meron man no na panibagong ICC arrest warrant para sa binanggit mo na tatlo no, unang-una na si Senator Bongo, wala tayong magagawa kapag yan ay inisyu dyan sa Interpol
dapat lang nasundin ng gobyerno. Ngayon, sino ba yung dapat sisihin sa pag-i-issue ng ICC warrant of arrest na ito? Wala namang ibang dapat sisihin dito kundi yung administrasyon ng tatay mo mismo, no? Na nag-commit ng too much impunity na nagresulta sa human rights violation at EJK. So yun. Ang problema, yung mga kaalyado ng tatay mo, like for example, yung nagtatago ngayon, no, na si Bato de la Rosa at si Bongo, they blindly followed no, yung command, yung impunity na ipinalabas ng tatay mo noon. So, hindi natin dapat sisihin ang gobyerno na ito sapagkat ang gobyerno ngayon, ang pinapairal ay batas. Okay? At hindi yung baluktot, no, na pamumulitika. So, yun po yun.